Si PNP CIDG Chief Nicolas Torre III. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, ma'am, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Good Good morning morning, po. General. Magandang umaga po. Good Alam morning, na, sir. yes sir, salamat po for being on the show. Alam po namin marami kayong ginagawa ngayong araw. Unahin po muna natin ito, sir. Kailan niyo po unang nalaman na magkakaroon nga po ng arrest order para po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, yung kung sabing nalaman na mayroong warrant, we planned for it quite mga ilang araw na dahil yun nga, lumalabas na nga sa media outlets na forthcoming ang warrant. So, ayaw naman naming mabulaga, naghanda na kami. Pero like yung pong order po para talagang sa kanyang pag-aresto, nun din po bang araw na iyon o beforehand pa? Kung ang Nakapag-usap-usap sinasabi na niyo po? yung existence ng warrant, Yes po. a couple of days before, alam na naming may warrant. Tapos, hinintay na lang namin yung request ng Interpol for assistance. So, na lumabas ang request na yon around mga 3 o'clock ng madaling araw ng pagdating niya. Opo. Nangyari nga po yung pag-aresto noong March 11 at may mga alegasyon na hindi daw po sinunod ng mga otoridad yung tamang protocol sa pagkaka-aresto dito po sa dating Pangulo. Ano pong masasabi niyo ukol dito? Well, everything was done in accordance with the law. Alin ba ang sinasabi ng provision na hindi namin nasunod? Opo, siguro po, General, kung mamarapatin po ninyo kasi nga ang Yes, sir. daming, ang daming fake news ngayon, di ba? Kung ano-anong version. Pwede ba ho, can you guide us through? Opo, nung, di ba ho, sakay po ng Cathay Pacific flight ang dating Pangulo, pwede ho ba natin malaman lang yung pong timeline nito? Dumating siya, paano po kayo nakapasok doon sa eroplano, and then yung inyong napakita niyo ho ba daw yung arrest warrant na ito, kasi may claim ang mga abogado niya na wala kayong dalang warrant. Pwede ho ba namin malaman po yung pangyayaring yun, please? Well, unang-una, hindi ho kami pumasok sa aeroplano dahil alam natin international flight yon at international airline yon. Hindi ka pwede pumasok doon ng hindi ka pinapayagan ng pilot in command. So, ang plano is hintayin namin siya sa tube. Paglabas niya ng aeroplano, saka siya babasahan ng kanyang karapatan at arestuhin na nga. Paglabas niya, merong ipinakita sa kanya na hard copy yung PCTC. Ang lead ho na agency doon kasi, yung PCTC. Yung PCTC kasi, yan yung National Central Bureau ng Interpol. Yan ang contact point ng Interpol dito sa atin sa Pilipinas. So sila may dala ng red notice, sila may dala ng dokumento, pinakita sa kanya. Pinakita sa mga abogado kasi ang unang lumabas si E.S. Villaldea, yung misis, at saka si Attorney Delgra, at saka yung mga general. So they tried to I would like to say na talagang bully us into submission na hindi totoo ang aming mga dalang papel at wala kaming karapatan na to take him into custody. Pero eventually nga, lahat ng kanilang mga hiningi, hanggang sa ang usapan nga lang, napakasimple na admitted naman ni Attorney Mijaldea na hindi ma-issue ang red notice ng Interpol kung walang warrant. Pero at the end of the day, hiningi pa rin nila yung warrant. So, they were provided soft copy by no less than Yusek Nikiti himself ng DOJ. Ayun. Opo. Go ahead, sir. So, sige po. So, sino po ang lumapit sa party ng dating presidente? Meaning, sino po ang nag-advise mismo verbally kay Pangulong Duterte? Nung makumbinsi na, kasi ayaw talaga palabasin ng mga abogado nung una, di ba? So, nung makumbinsi na, ito na, kompleto na ng documentation, they requested that the PCTC Representative Yusek Alcantara, who is a Major General during the time of President Duterte, and NOLCOM Commander ng Army, ay pinapasok nila sa plane at nag-usap sila. Kaya yun, may mga video lumabas na that you have to kill me, may mga ganon, you have to kill me kung para madala niyo ako sa mga ganon. Hindi na ako preview doon, nakita ko na nga sa video yun eh. Dahil di man naikwento ni General Alcantara yun. So, in short, wala pa ring nagbago, lumabas pa rin siya. So, doon sa tube, sinalubong na siya ni PG Fadulyon, na sabi ni PG Fadulyon, sir, bago tayo lumabas, ay basahan lang kita ng iyong karapatan. Sabi na, hindi, mamaya na lang. Doon na lang sa, kung saan man ang holding area, pwede ba? So, we acceded to that. Bumaba kami doon sa bus, and then he was brought to
250th Presidential Airlift Wing sa Villamor Air Base sa Air Force. Okay. Tapos Opo. he sat on the president's chair. Dati niyang upuan na siya presidente. Mm. Na ngayon Opo, ay opo. dapat sa incumbent president yun. Pero binigyan pa rin natin siya ng pagkakataon at that is the most comfortable chair together with his party Opo. na mga nandun sa lounge na yun. Sige po. So bago po natin puntahan mismo yung mga pangyayari mismo doon sa Kalayaan Lounge no, sa Villamor Air Base, again, kailan po kayo, magmula ng simula, kasama na po kayo doon sa government party na nag-aabiso nga po tungkol sa arrest warrant na ito. Na nasa tube na ho kayo mismo nung ito po ay napag-uusapan na yung babasahan namin kayo po ng inyong Miranda rights. Nandun po kayo present. Yes, kasi po, ang PNP ay ni-request ng PCTC, ng Interpol, to assist them in the implementation of the warrant. So essentially, ako yung team leader nung lahat ng mga mag-i-implement ng warrant na yun. Opo. At you received the instruction specifically po galing kanino to be of assistance dito po sa PCTC? The request was of course to the Chief PNP, the Chief PNP Director, the ADG. So, napunta sa akin. Opo. Sir, saan po nangyari yung pukpukan ng cellphone? Na kung saan po may allegedly meron pong isang member ng staff na ito ho, ang laki nga po ng bukol na amin po nakikita sa mga larawan niya. Past 9 na yan. Yan na yung last time na, yan ang last, anong tawag ito? Last stand ni Honelet na pigilin ang mga pulis na dalhin si former PRRD sa aeroplano. Mga alas 9 na, that happened 11 hours later. I see. Okay. So ito po yung nangyari after na ho nung mga yung stay po sa mismo sa lounge ni Pangulong Duterte. Sige po, bago natin tunghayan yan, opo. Sir, kasi po marami ang nagtatanong that time kung sa dinami-dami ng maaari pong lugar na pupuntahan po ng Presidente to process, kumbaga, ano, yung tinabanggit niyo, pagbabasa ng kanya pong karapatan, bakit po sa Villamor Air Base siya dinala? Talaga bang may plano na siya po'y ililipad papunta po sa The Netherlands? Yeah, of course, yun talaga ang plano na i-surrender siya dalhin siya sa court, sa nag-issue ng warrant because it is also in accordance with our law. Na sa ating international, yung nag-implement ng ating ang local counterpart ng international yung law natin, yung sa ICC, yung implementing law natin dito sa Pilipinas. That's in accordance with it. So, talagang doon sa Villamor, kasi yun ang pinaka-secured eh. Doon talagang makokontrol ang situation sapagkat alam namin na talagang pupuntahan ng mga supporters, pupuntahan ng kanyang mga kasamahan na maaaring makagulo lamang sa proseso. Opo. And magmula pa lang po nung madaling araw, sabi nga ng ng gobyerno, madaling araw pa lang po nakatanggap na nga ng email at notice nga na ito na yung warrant na inilabas na confirmed na po ito. Madaling araw pa lang bago po dumating ang eroplano ng Presidente Duterte, talagang ito na po ang inyo pong kumbaga hakbang o plano na from the tube dyan sa NAIA, dadalhin siya through a van papunta ng Villamor and then maghihintay na lang ng kanya pong lipad papunta po sa The Netherlands. All along, yan po talagang plano. Yes po, yan po ang plano. Opo. Sige, so bakit ang tagal? Opo. Bakit po, kasi nga nung naandoon, meron pa hong mga, may nagbalita nga na dadalhin sa Cardinal Santos, may request ng medical check-up. Bakit po natagalan magmula noong siya dumating doon ng magtatanghalian, gabi na po nakalipad si Presidente, si dating Pangulong Duterte? Yun po yung Yun po yung dahilan. Napakaraming legal obstacles. Lahat na lang ho ng klase ng medical examination ay hiningi na. Kaya nga nagdala pa kami ng ECG. Kaya nga sinabihan ko sila, alam nyo, ang accommodation na ibinigay sa inyo namin is so much na. Hindi na ito ordinaryo. Sobrang special treatment na ito. Ilan ba ang nahuli ngayong araw na to ng mga Pilipino dahil sa iba-ibang mga offenses sa iba-ibang parte ng bansa? May mga nahuli ng inflagrante, may nahuli ng true service of warrant kaya nito, may nahuli sa true service of search warrant.
Pero walang ganito na pati ECG ay meron. Pero we are giving it to you just for accommodation, and we are giving it to you in deference to your former status as President of the Republic. Opo, hindi po natagalan dahil sa availability ng jet na sasakyan o yung pong mga flight clearance, mga ganun pong usapin? Natapos ang lahat ng mga yan, natapos ang lahat ng mga administrative requirements before na matapos yung kanilang mga demands eh. Kaya nung matapos ng mga demands at ready na talaga ang aeroplano, talagang nagpumersa na ako na talagang sabi ko, abot na tayo rito sa hanggang hilahan eh. Yung sinabing hilahan nga, yung nakitang na video ako, nasabi kong hilain ko yan. At talagang I made good of the threat. I really, uh, I really arrested E.S. Mijaldea. Yon, opo. Doon na po tayo tutunghay ngayon. Ito pong video nga no, na kumakalat at sinasabi nga na hihilahin ko yan. Can you elaborate, sir? Paano po nangyari yon at sino po ang inyong pinatutungkalan nun? Sukdulan na yun eh. So si E.S. Mijaldea talagang humaharang na talagang kung ano-anong lahat na sinasabi. Sabi ko sa kanya, sir, tapos na ho yan. Wala na ho tayong pag-uusapan dito at kanina pa tayo alas 8 kasi sila na mismo humingi nun eh, na hanggang alas 8 eh. Kasi 7:30 gusto ko siyang isakay. So sabi niya 30 minutes, so naging 8 o'clock. Ano pong hinihingi doon sa alas 8, sir? Ano pong hinihingi nila doon sa timetable na yun? Extension. Kasi nagpumilit ako na 7 o'clock, sabi ko sakay na tayo sa aeroplano at alis na tayo. Give us 30 minutes. Oh, 30 minutes, 8 o'clock. Bakit So, daw 9:30 bakit daw humihingi ng extension po para sa he saan? wants to confer with these people daw. Okay. Hindi po naghihintay ng TRO, parang ganon? Posible ho yun. Obviously, may isa ho yun na anggulong ganun. Talagang hinihintay ng TRO. Doon nga sa aeroplano nun, nakasakay na sila. A.S. Mijaldea informed me na illegal na itong gagawin mo dahil may TRO na. Sinabi niya, we have already received a TRO, may pinapakita sa akin sa cellphone niya. Hindi ko na tiningnan kasi sabi ko, sir, kailangan ko CTC niyan kung gusto mong kuha natin yan, i-implement natin yan. Padala mo ko rito ng certified true copy in the same way that you asked for me. A hard copy and a certified true copy of the warrant that we are serving kanina. Opo. Saan Yan. At the end of the day, because syempre, alam din naman natin kung paano mag-verify sa source. Sinabi sa amin na fake news niyan. Fake news nga. Opo. Saan nangyari po yung pag-posas ninyo kay E.S. Mijaldea? Doon po, kaharap ni President Duterte. Kasi siya talagang last na nakaharang eh. Silang dalawa ni Attorney Delgra, both sides. Siya nasa kaliwa, si Attorney Delgra sa kanan. So, sabi ko, pag hindi ka umalis yan, arestuhin kita. Diner niya ako. Binasahan ko siya ng karapatan niya at pinusasan ko siya. Opo. At yung pong pagposa sa kanya, hanggang kailan po nangyari yon? Saan po tinanggal yung posas? Ang partiho ng... So, pinosas ko siya. Isa nga lang kasi ang posas ko. Dinala ko siya sa bus. Tinanggal ko ang posa. Sabi ko, sir, sandali, pahiram muli yan at gagamitin natin yan sa sunod na arestuhin ko doon. Isa-isahin ko talaga kayo paakyat dito ng bus kung kinakailangan. So, pagbalik ko doon sa Attorney Delgra, umalis na dahil sinabi ko sa kanya, isusunod ko siya. Then after that, in fairness kay President Duterte, sumama na siya. Sabi niya, sige, sama na ako. Pinaalalayan ko na siya sa kanyang mga bodyguards. Sumakay na siya sa bus. Opo. Bus parang nga doon na sa eroplano, no? Yes po. Opo. Saan nangyari nga po yung parte na ng pukpukan po ng cellphone? Yun, yung last na yun. Kasama, shortly before ko pinusasan si ES. Mijaldea, yun nangyari yun. Kasi magulo eh. Pinaalis ko na yung kan eh. Kasi ang unang nagbabantay kay President Duterte, yung si Hanelet at saka yung anak niya. So, nang matanggal yun, nagkapukpukan, napilitan talaga silang ma-separate. Ang kasunod naman na challenge na alisin, itong dalawang abogado. So, ako nang pumapel doon na tanggalin talaga yung abogado. Opo. Meron ho bang specific instruction sino ang maaaring makasama ng dating Pangulo sa loob ng eroplano all the way papunta po sa the Netherlands? Ibinigay ko po sa kanya yung option na yun, na mamili siya ng kanyang kasama. Dahil 4 nga lang ang pwedeng ibigay sa kanya dahil limitado nga ang seating capacity ng jet. Long haul flight yon, hindi pwedeng punuin at marami pa silang mga gamit na dala. Pati yung kanyang oxygen concentrator, pinaakyat ko kasi sa aeroplano. Kaya para siguradong mayroon siyang magamit, hindi siya maubusan ng oxygen.
Mhm. So, ano pong sabi po ng dating Pangulo? Sino po ang kanyang gustong isama at totoo ba ho na ang gobyerno ay nagsabi na maaring sumama ka, Miss Hanilet? Yes, original talaga nakasulat. Yun na nga ang isa sa last na cause ng delay. Dahil wala silang sinabi kung sino. So ako namili, isang nurse, obviously, kailangan yon. Si Romy, yung kanyang yung PSG na talagang yun lang ang humahawak sa kanya dahil yun ang instruction ko sa mga pulis ko. Mhm. Huwag yung hawakan as much as possible si former PRRD kasi hindi natin alam ang current status niyan. Kaya kinausap ko yung PSG na talagang laging umaalalay sa kanya na ikaw nakakaalam niyan, sumama ka. Mm. Pagkatapos ng isa, binigyan namin kay Hanelet. Kaya lang, unfortunately, for whatever reason, she declined. So, ibinigay namin kay AS Medialdea. The problem with that is that ang naiprint na namin nga si Hanelet sa manifesto. Kaya Aha. nung mag-roll call ang piloto, nakita niya na, teka muna, sandali. Hindi tama, hindi tugma ang pangalan at saka yung mga sakay. So, delay na naman yon, pinalitan ng manifesto. Nilagay ang pangalan ni ES Medialdea, replacement ni Hanelet. Opo. So, sino pong kasamang doktor at nurse at ilan po sila ng mga doktor at nurse? May may yung PSG na nurse na talagang kanya, yung sinabi ko kanina. Tapos may isang nurse pa ulit na galing sa PNP Health Service at isang doktor. Isang espesyalista yon, internist yon. Opo. Yung doktor na ito ay pulis din po na doktor. Pulis na doktor, yes. Opo, na naka-assign sa PNP. Yes. Opo. So, ang total number po ng party ay ilan po? Sir, kung mamarapatin po ninyo, si Pangulong Duterte, si E.S. Medaldea, opo, sino pa po? Yung kanyang, Tapos opo, go ahead. yung bodyguard, yung nurse niya, 2 doktor, 3 si IDG, at saka si Yusek Marcos Lacanilao. Okay. Si Yusek Lacanilao? Yes. Opo, taga PDIC po siya, itong taga He is I'm the sorry, Office of the PICT? Special Envoy for Transnational Crime, ang supervisor office ng PCTC. Opo, ng PCTC, opo. Sir, yung pong kay Ma'am Hanilet, sino ho ang kumausap po kay Ma'am Hanilet na sinasabi na ikaw ay kasama supposed to be ng dating Pangulo sa eroplano? Meron ho ba sa kanya kumausap? Maraming ma-concern eh. Alam mo, yung pag-usapan na yun doon palaging informal dahil para sa general term sinasabi eh. Pero, you know, the information was communicated to her. Mhm. And andun nga ang pangalan niya sa Manifesto. sa manifesto. Mhm. Kaya nung mag-roll call ang piloto, eh nakita niya na hindi yun ang kanya mga pasahero ang nakalagay sa manifesto. Eh bawal yun. So kailangan palitan talaga at ayusin dahil hindi siya lilipad dahil lisensya niya nakataya ron. Opo. Kung talaga pong nagpahayag ng pagtutol dito si E.S. Medaldea, si Attorney Delgra, si Ma'am Hanilet, no, ang kanyang hong anak, ano po ang reaksyon ng dating presidente? Anong ibig sabihin sa Apo, hindi ko makuha? ano po ang decorum ng dating Pangulo? Kung meron nga po ito, no, meron nga po talagang kitang-kita ho sa video, no, yung pagtutol ni Ma'am Hanilet. Meron din pong sinasabi ho ninyo na pahayag ni Attorney Medaldea na tumututol siya kaya nga po pinusasan. Those times po, ano po ang ang decorum, ano po ang mga sinasabi ng dating Pangulo? Well, the President actually repeatedly made his stance na hindi pwede na dalhin siya sa Hague. Ayaw niya nga dahil sabi niya dito ako sa Pilipinas, gano'n. Pero sabi ko, that's already beyond the argument right now. Ang pwede mo nang i-take up yan sa proper forum, pero sa ngayon ay hindi ho yan wala ho ako sa posisyon para desisyonan yan. So, nung nakita niyang I'm hell-bent already and very serious na to actually load him with the plane, come hell or high water, nakita niyang nang-aresto na ako, inaresto ko na si dating ES, nakita nila siguro na talagang seryoso nga ito. So, pumayag na lang. Kasi sabi ko, at the end of the day, yun din ang mangyayari. Papagod lang kayo. Papagod na tayo pare-pareho. It won't look good to us eventually. So, ito na lang. Sumama na rin lang. In fairness to him, sumama na siya. Meron ho bang mga salita sa inyo ang dating presidente na tingin po ninyo ay ano man pong uri ng salita? Well, several times, may mga threats siya, reminding me na magre-retire din ako, matatapos din ito, I'll be sued by his family, I'll be sued by his children. Sabi ko naman, no problem sir. Ako naman handa naman dyan sa lahat na kung ano man ang gusto niyong mangyari.
Gaano po kabigat yan, sir, na inyo pong responsibilidad at assignment? Considering po na ito po dating yung Commander-in-Chief, no? Opo, at hindi rin po maitatanggi siguro during his term, no? At kayo po nanunungkulan pa rin nga sa PNP that time na na meron din po namang sektor sa hanay po ng PNP na mataas po ang respeto pa rin kay dating Pangulong Duterte. How difficult was it? Ah, ay, ay nang magsimula ang lahat ng yan, nang magsimula ang lahat ng ito, kinumbinsi ko na ang sarili ko na let's not allow feelings to muddle our decision making. Mhm. Ito naman ay isang trabaho at isang kautusan ng korte na immaterial to how you feel about it. This is something that has to be done. This is something that has to be enforced. So, wala yun. Wala. Kuhan ako dun. Emotionally detached ako sa aking trabaho na yun. Opo. Sir, yung pong kay Ma'am Hanilet, may sinasabi na meron ba siyang kasi may claim din po si Attorney Medaldea na niwala daw siyang visa, no? Schengen visa to enter Europe, no? Yung pong mga usapin ng documentation doon, naging concern ho ba yun? Naging concern, pero madali lang naman sinolusyonan yun ng DFA natin dahil it's a gist of the situation. Kaya nga, di ba, meron siyang visa na ibinigay sa kanya upon arrival. So, kanyo, mutan academic, we have now the benefit of hindsight. 2020 talaga ang hindsight. Kaya tama ang ating tama ang ating mga decisions. Opo. Si Ma'am Hanilet po, kasi nga kararating lang from Hong Kong, so ang presumption, meron siyang passport, di ba? So sa usapin po ng document, wala napag-usapan na may problema siya sa ganun. Yun nga ang kanyang naging rason na ang passport niya ron na ipadala na sa Davao. Paano siya nakasakay pabalik ng galing Hong Kong? Hindi, yun ang official line niya na hindi siya sasakay sa jet dahil ang passport niya ay nasa Davao na raw. Okay, sige po. Sir, yung claim po ng anak ng dating presidente na deprived po ng pagkain, yung medical attention, siguro po ito po inyo rin po nabasa o nakita. Ano po yung masasabi doon? Well, it's her word against the videos that are circulating in the internet. May mga full meal na may nakita pa sa aeroplano, naka-full meal si President Duterte at pagkatapos bago siya buba, nakagawa pa nga siya ng video claiming that he's okay. Kaya nga lahat ng kanilang mga protestations nawala lahat yun dahil mismo ang principal ang nagsabi na okay siya. So pati yung sinasabing health concern, yun nga, 2020 ang hindsight. Kaya alam natin na tama ang ating mga naging decisions pagkat nakarating siya ng matiwasay doon sa kanyang pupuntahan. Opo. Yung pong mga usapin ng mga kaso-kaso, no, yung sa pagpupok sa ulo po ng isang sundalo na staff member na duty at that time, yung po sinasabi na pagpigil po sa inyo to enforce a lawful order, yung mga ganun pong usapin po ng mga kaso. Ano po ang desisyon doon ng CIDG? Well, on my part, wala naman akong plano ng dagdagan pa ito. At isa naman ang mission. Dalhin siya sa Hague and we've done that. At tapos na ang yun. And we can now focus on the other pending tasks na nandito sa CIDG. Doon naman sa napukpok, actually, sinabi na nga rin namin na just let it slide. Ikaw, part na lang ng job yan. Bigyan ka na lang namin ng medalya ng sugatang magiting pagkatapos may kasamang 3 days leave yan. Okay naman, and we're happy. She's happy with that and okay na yan. Kaya unless now of course insist talaga nila kasuhan namin siya, pwede namin talaga siyang kasuhan. Na ano po ito na hopefully na CT scan naman po yung sundalo, no, yung member ng SAF, no, para that everything is clear, no, dito po sa kanya. Oo. Pulis po siya, sir. Pulis po yun Opo, ng Special Action Force. ito nga po. I think the CT scan is scheduled today. Opo. Kasi importante yun, with all due respect to everyone, ito pong usapin po ng injury nitong staff member na ito. So, wala na kayong balak ng anuman pong pagsasampa pa ng kaso laban kay former ES tungkol sa obstruction of justice, mga ganun po. Wala na po. As on my part, wala na po akong balak. Ang sa pulis naman natin, yung babaeng napukpok nga ng cellphone, I would surmise na wala na rin siguro dahil
part naman ng job yan. Okay. Opo. Sir, I hope you don't mind ano po kasi ito po ay publicly sinabi po ni former Chief PNP Bato de la Rosa. Ito po ang kanyang sinasabi po o mensahe daw po sa inyo ha. Sabi niya kung wag daw ho kayong magpakalasing sa power. Yan po sinasabi niya dahil ika niya ngayon nasa poder kayo, mawawala din po itong power na ito. Mga words to that effect. Ano po kaya ang inyong masasabi tungkol doon? I have very high regards to Senator Bato de la Rosa, ano? At ang kanyang sinabi naman talaga, tama ah. Hindi naman talaga kahit kailan, kahit saan, at kahit sino, hindi naman talaga dapat na magpakalasing sa power. That's the reason why I'm making sure that everything that I do is within the bounds of the law. Na sinisiguro ko na itong mga aksyon na ginawa ko ay talagang naayon sa batas. Kaya nga sabi ko, time and again, na never in my never in any point of my career I felt more comfortable in following orders than in this administration. Kasi lahat ng aking natatanggap na orders dito mula sa ating Chief PNP na presumably of course based na naka-align sa utos naman ng ating presidente, talagang legal na ako'y confident na talagang hindi ko sasabihin balang araw pag nagka-investigasyon na I invoke my right to remain silent and I invoke my right to against self-incrimination. Hindi ko gagawin yan sapagkat ang aking ginagawa sa ngayon ay alam ko legal na ayon sa batas na pwedeng eksaminin, imbestigahan kahit kailan, kahit saan, kahit sino man ang nakaupong presidente sapagkat ito ay legal. So, I'm very confident. Ako'y nagpapasalamat sa reminder ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang binigay sa atin at ako'y naniniwala. Tama po talaga yun at yun ang ating ginagawa. Hindi ho tayo nagpapakalasing sa power, hindi tayo umaabuso sa ating mga ginagawa ngayon. Bakit ho hindi niyo po pinapasok si Senator Bato pati si VP Sara doon po sa kagabihan na po nitong pangyayaring ito? Well, si Senator Bato, I was not aware that he Si is Senator insisting to Go. go in. I'm sorry, Senator Go. Senator Bongo, I'm not aware, kasi wala kaming interaction at wala nagparating sa akin na at in the aftermath nalaman ko lang pala na nasa labas sila nung isang gate at ang kausap niya yata doon si Chief PNP at saka si General Fardo. Hindi na communicate sa akin 'yon. Ang alam ko na nag-attempt talagang pumasok si VP Sara at yun ang ini-insist kasi ni former President Duterte na papapasukin nung paalis na siya. Gabi na yun, mga 9:30 na yun. Yun yung last na yun na bago magpukpukan or I'm not very sure. Sa mga ganong panahon, yung bago magpukpukan o bago ako mang-aresto, na ini-insist niya na I want to see my daughter because she is my counsel. She is not only my daughter, she is my counsel. Sabi ko, Mr. President, tapos na ho, kanina pa ho, 12 hours na kayo 12 hours na tayo rito na ganyan ng ganyan. Hindi ka naman deprived ng counsel, tatlong abogado mo And again, Sir Ted, we are again provided by the benefit of hindsight na naman. Sinabi na rin doon sa hig mismo ni E.S. Mijaldea na siya ang counsel ni President Duterte. So, buta na haribik lahat ang mga questions na yon. Kaya hindi na pinapasok talaga yung iba pang mga tao nung gabi na yon. Dahil tapos na nga ang pagbibigay at kailangan niya na sumakay sa eroplano. Pero yung pong punto ng anak ito mismo ng dating presidente, maliban kung sa council. And then, deposition general, yung VP to sa ganun pong usapin po, ano pa rin po ang inyong masasabi doon? Well, I think tapos na nga yun, sir. Late na masyado yun. At pasakay na nga ng eroplano At sabi ko nga sa kanila, she can visit her on she can visit him on his detention facility wherever it might be as dictated by the ICC. Tapos nga si E.S. Mijaldea nagsabi nga, bakit? Libre niyo kami ng ticket? Sige sir, no problem. I'll look for funds. Libre na kita sir. Papadala kita sa Netherlands kung hindi ka makakasama sa eroplano ngayon. Eventually, munta na academic ulit. Nakasama nga siya sa eroplano. Opo. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha. Oo. Yes po. General Torre, yung naging pag-aresto niyo po noon kay Pastor Quiboloy at ngayon, dito naman po sa dating Pangulong Duterte, as you sound now, kayo po hindi kayo natatakot. This is part of your job and all that. Hindi na kayo magkakaso. Ayaw nyo nang dagdagan itong mga stress na ito. Pero yung repercussions po nito sa pamilya ninyo, gaano po katindi sa ngayon? Well, pinag-uusapan namin yan ng mga bata. Pinag-uusapan namin yan ng aking misis. Okay lang.
we're taking everything in stride. Alam nilang ganito talaga ang trabaho Naintindihan naman nila siguro. Naintindihan naman nila ako. Oh, ito po ba mga kumakalat po sa inyo online? Napakadami po nito. May plano po ba, hindi lang kayo, maging ang PNP to take action legally sa mga nagpapakalat po ng napakaraming maling impormasyon? Hindi ko pa ho nakikita kasi ang mga impormasyon na yan Medyo ang focus natin is ito pa, may sasagot pa kami dito sa writ of habeas corpus, mga ganon. So, nandun muna kami. Time will come. Siguro, may oras na tayo. Kaso nga, ito rin, in the past 3 days, we have arrested 735 people, including the former president. So, medyo maraming trabaho ng pinagtutuunan ng CIDG. Tingnan ko na lang. As time goes by, siguro pag may oras pa, pwede siguro pag-isipan yan. Pero sa ngayon, hindi yan ang focus So ito po muna ang uunahin ninyo. Kanina nabanggit niyo po kay Manong Ted sa lahat ng administrasyong nagdaan, mula po nang kayo ay nandiyan sa PNP, dito masasabi ninyo very confident kayo, lahat ng utos galing sa taas, legal. Magkaroon man ng pag-uusig soon, hindi nyo sasabihin yung I invoke my right against self-incrimination. Sir, after po nitong naging pag-aresto, nagkaroon na po ba kayo ng chance para makapag-usap ng Pangulong Marcos? Wala pa At I don't expect that to happen anytime soon. Kasi wala naman akong direct line sa ating presidente. Opo, sige po. So sir, ngayon po kasi, kaya din po nga maganda pakakataon ito sa dami na kung ano-anong mga banat sa inyo, kaliwat kanan po, especially sa social media. And then, alam nyo na, hindi ko na ho siguro dapat pa-elaborate yun. Ano po ang inyong masasabi sa lahat ng ating mga kababayan, regardless kung nasan silang panig? Well, unang-una ho, ito ay trabaho lamang na kailangang tuparin. Alam natin na may masasaktan, may hindi sasang-ayon. Pero ang sa akin naman dyan ay take it positively dahil yan ay indicator ng isang healthy democracy na talaga may kalayaan ng mga tao na ang mga mamamayan natin na magbigay ng kanilang mga saloobin sa social media as long as it is within the bounds of the law, most especially the bounds of decorum. Kaya ako'y masaya na andyan, naglalabasan ng inyong mga opinion. You can do that freely na walang pananakot at walang kinakatakutan na kung anumang violensya laban sa inyong mga pagkatao. And bago ito sir, kagabi ay may mga natatanggap na ako mga message na mga nagpapasalamat sa akin na mga colleagues ko na maraming naging casualty na pulis nung time ng drug war. So maraming nagsasabi, yan ipinost ko sa aking Facebook yung pasalamat ng isang tao na nag-reach out sa Facebook dahil hindi ko naman sila kilala actually. Hindi ko sila kilala pero ang aking ginagawa, sabi ko, ay para ito sa hustisya na talagang tunay na hustisya na nakukuha natin sa ating mga korte, hindi nakukuha sa kalsada. Kaya anything that we do, nasa loob lang ng batas, hindi EJK, hindi extrajudicial, kundi nasa loob and within the framework of the legal processes. Alright, so General Torre, kami po'y muling tatawag sa inyo para po sa ganito pong talakayan nang makuha po namin mismo galing sa inyo ang informasyon na dapat po nating ipaalam sa ating po mga kababayan. Salamat po na marami sa inyo, General, and Godspeed. Maraming salamat din po, Sir Ted and DG Chacha, at maraming salamat po sa inyo mga tagapakinig. Thank you, CIDG Chief, Police Major General Nicanor Torre III.